Pinakamarami pa rin pong nagtatanong ngayon sa akin, kailan ang rapture? At ilang beses ko rin po bang uulit-ulitin dito sa mga nagtatanong na ito na hindi ko po alam. No, I know your longing, people. I know hindi ko alam ang pinagdadaanan ninyo. Bakit agad-agad ninyo nababanggit ito sa akin na gusto nyo rapture na? Okay, pero itong sasabihin ko po sa ating lahat, may we have the right motive, may we have the right perspective about the rapture. Una, ano ba ang rapture? Rapture ay ang pagdagit ni Hesukristo sa kanyang mga anak para po sa kanya magpakailan-kailanman. At pangalawa, ito rin ay para alisin niya sa pagdurusa ng mundo, nagsasapitin ng mundo na 7 taong singkad na hindi pa naranasan kahit kailan ng buong mundo. Ito po ang tribulation. Totoo po yan. Totoo pong magaganap yan. Kaya tatanggalin tayo rito ni Hesukristo. Pero sa ating mga believers, pinakamaganda sa puso natin, may pananabik tayong makasama na si Jesus. Naway iyon na maging perfect na dahilan natin, not hindi yung ay kasi great escape, no? Makakatakas ako. Wherein pwede rin naman sa ibang bagay, but pero yung sabihin mo para makatakas lang, hindi po yata appropriate, no? Maganda kasi we are going to be with the Lord forever and ever sa rapture, no? Dahil yung hindi na po tayo magkakahiwa-hiwalay nila Jesus. Magkakasama na po tayo. Kasi from the rapture, makinig pong mabuti, nandoon na po tayo sa kanya, bibigyan tayo ng reward ng no? Habang dito sa lupa 7 taon ng tribulation, sa langit pagkatapos mag-reward, hindi ko po alam anong gagawin natin doon, pero after 7 years babalik po si Jesus Christ sa mundo. 'Di ba ito yung kanyang para establish ang kanyang 1,000-year reign, ang Jerusalem ang magiging pinaka punong headquarters, 'di ba? At kasama po tayo doon. We will reign with him. Ang sabi ng Bible, ang apostol na Pablo, si Apostle Paul, ang sinasabi niya, we will reign with him, yung mga church age na na-rapture yan. Tayo po yun. Kasi yung mga nandun po sa millennial reign, may mga ipapanganak pa ron, kailangan pampakawalan si Satan upang, no, magdesisyon sila whether to follow the Lord Jesus or to follow Satanas o si Satanas, parang mamatulad doon sa mga fallen angels, di ba? Kasi patas po ang Diyos sa lahat ng bagay. In everything and in every way, God is fair. Kaya minsan sabi nila, ba't pakakawalan pa kasi sirin si Satanas? Di sana masaya na. No. Hindi ganyan ng Natatandaan ninyo nung sabi ni Jesus, sino ako? Sabi ng mga tao, sino ba ako? Tinatanong ni Jesus yung mga disciples. Sabi na, according sa mga tao, sino ba ako? Sabi nila ikaw si John, sabi nila ikaw si ganito, si Elias, nagbalik sa buhay, bla bla bla, chu, no? Tapos, sumagot si Jesus ulit, sa inyo, sino ako? Ibig sabihin yan, napakahalaga kay Jesus kung sino siya sa tingin natin. Sumagot si Peter. Sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Son of Bar-Jonah, sabi niya kay Peter, mapalad ka, Pedro. No? Dahil, hindi tao ang nag-lead na sa iyo niyan, kundi ang Holy Spirit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. Yun po ang maraming naka-misinterpret ng praise na yon. Ang ibig lang pong sabihin yun, si Peter ang binigyan niya ng key upang unang mangaral ng gospel sa Israel. Yun lang pong ibig sabihin, wala na pong iba. Ano po? Kaya pagkatapos nun, si Peter, siyempre, pogi points siya. Naka-pogi points. Pero sabi ni Jesus, pagbaba mo lang nung ilang verse, pupunta ang anak ng tao, the Son of God will go to Jerusalem. There, he will be killed. He will be brought to the hands of sinners. Ay no, Panginoon, sabi ni Pedro, hindi pwede yung mangyari sa'yo. Hindi ako papayag, hindi pwede sabi ni, get off me, Satan. Oh. Kanina, pinuri niya. Di ba? Tapos ngayon, Satan na. Hindi kalooban ng hindi kalooban ng anong tawag dito, hindi kalooban ng Diyos ang isip mo, kundi kalooban ng tao. Kaya ganyan din po yan. No? Yung sinasabi ko po sa inyo kanina, hindi po kalooban ng Diyos na parang may mga bagay tayong magiging madali, no, para sa atin. Pero alam ninyo,
sa Panginoon, kailangan niyang i-undergo yun. Kasi siya yun eh. No? Siya po ang mamamatay sa krus. Pero pagkatapos po ng krus, nabago po ang story. Church age. Yung mga nasa church age ngayon, napakapalad kasi mananampalataya ka lang kay Hesukristo. Doon sa tinapos niyang gawa, maliligtas ka na. Yun po ang kaligtasan ngayon. Wala na pong iba. Di po ba? Ibig sabihin, bilang believer, dito sa mundong ito, pumapalpak pa rin po tayo. Kung si Pedro nga pumapalpak eh. Pero, si Pedro, nung sabihin niya ba yun, born again na siya? Hindi pa. Kasi hindi pa namamatay si Christ eh. O yan ha, nung kasama niya yung mga disciples niya, hindi pa born again yung mga disciples niya kasi hindi pa siya namamatay sa krus. Na maboborn again ka lang kapag ka pinaniwalaan mo yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ganun po yun. At doon, qualified ka na sa rapture. Doon naman ipinasok yung rapture dito kay Paul. Si Paul, hindi naman kasama doon sa mga close friends si Jesus eh. Di ba? Later siya eh. Oh. Kaya ganon. Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit pakakawalan pa si Satanas? Eh syempre, para patas. Para patas. Yan ang paraan ng Diyos. Kailangan ang tao magdesisyon kay Jesus. Kasi sabi ko nga po, yung mga ipapanganak doon sa millennial reign, may laman pa yan, may ano pa yan, parang ano pa lang yan, marupok yan. Kailangan nila mamili. Ganun ang paraan ng Diyos. Okay? Parang sa panahon natin ngayon, church age, binigyan ng Diyos ang laya ang mga tao, whether tanggapin ang gospel, ang good news, o i-reject. Kung i-reject nila, kawawa sila. Kaya nga kung ako sa mga taong yan na nakarinig na, kung ako sa inyo, tanggapin nyo na po. Habang may panahon pa, hindi na po biro ang mga nangyayari sa mundo ngayon. Hindi na po biro ang mga kabi-kabilang mga bagay-bagay na hindi mapaliwanag. Kalain nyo po ba, ang mga malakas na bagyo, mag-ingat po tayo, no? Especially yung mga nandyan sa mga, basta, yung mga, sabi kasi nila, yung bandang, nakalimutan ko na eh, yung dulo ng Luzon, tatamaan daw, yata, yung bandang yung pinakaulo, no? Pero sa biyaya ng Panginoon, i-pray natin na lumihis, no? Para wag naman magkaroon ng problema na yung mga kababayan natin. Okay? So, yan ang pong gusto ko po sabihin po sa inyo ngayon. Ang dami na po. Mga bagyo, napansin nyo, nagbago, lumakas, halos buong Pilipinas sasaklawin na. Dati hindi po ganun mga bagyo. Nagbago na po ang panahon. Sabi, nag-climate change. Dating hindi naman po nangyayari dito sa, anong tawag dito? Dito po sa Europe. Ngayon, sobrang init. Ha? Sobrang init. Sa France ngayon, sobrang init po na naman. Yun yata ang pinakatinamaan. Kaya sabi ko po sa inyo, ang rapture po ay biglaan yan. Biglaan tayong dadagitin. Alam ni Lord kung kailan pupunta yung pinaka-worst. At pag nandyan na yung pinaka-worst at mag-uumpisa ng tribulation, tatanggalin na po niya tayo dito. Dadagitin niya po tayo. That is the truth. Nararamdaman mo man kay hindi, yan po ang totoo. Jesus will soon take away His bride from here. Dahil alam niya masama na panahon ng tribulation. Yan ang pinakamasamang araw na alam na po ng Diyos na mangyayari sa mundo. What makes you think na hahayaan ng Panginoon ng kanyang mga anak ay mag-undergo ng napaka-worst na senaryo ng buong daigdig? No. No. He is good. Ira-rapture na po niya tayo. Okay? Walang makakatagal doon sa doon sa tribulation niya kung tutuusin. Masyadong matindi mga lindol, mga pasakit, yung 7 puot ng Diyos ibabagsak, 7 bowl, 7 wrath, no? Alam naman ninyo yun eh. Kaya habang hindi pa nag-rapture, share the good news, share the gospel. Tayong ginagamit ni Lord para yung mga masya-sharean natin, makasama rin natin pagdating ng panahon. Pagdating ng araw, kita-kita po tayo doon. Si Jesus, kasama na po natin. Okay? Kung hindi pa kayo ka-good vibes, inaanyahan ko kayong click the subscribe button dyan sa baba. Share this video, share Jesus, His grace, His love. Perfect love. Perfect love casts out all fear. Huwag kang matatakot sa buhay. Huwag mong katakutan ng mga narinig mo sa news, sa YouTube, sa mga social platforms na ganyan, social media platforms, dahil higit si Jesus kesa sa mga balitang yan. Taglay niya ay mabuting balita ng kaligtasan. Thank you. God bless mga ka-good vibes.